Pag-usapan natin po yung 8 gamot na pag-iingatan ng senior. Okay? Medyo bawal. Pero hindi naman talaga totally bawal to. Quote unquote. Ibig sabihin, nagbigay na ng warning. Ito mga experts natin sa buong mundo, ang tawag nila dito Beers criteria. Ginawa nila to para pag mag-ingat ang mga senior sa ilang mga gamot na pwede magkaroon ng more side effect at pwede magkaroon madisgrasya mga senior natin. Okay? So, dahan-dahan sa paggamit nitong 8 classes ng gamot. Ito maganda itong konting slides. Ang problema kasi, karamihan ng senior natin, sila ang nakainom ng gamot Tsaka minsan, maraming gamot ang napapainom sa senior. O, si Dr. Juan, binigyan ng ilang gamot yung senior. Punta siya sa second doctor niya, iba na naman bibigay. Sa third doctor niya, iba. So, parami ng parami yung adults na nabibigyan ng gamot. Di ba? Tapos, actually, itong slides na to from Anthony Carpio, MD ng Carolinas Healthcare System. Maganda yung ginawa niya. Ito yung parang slides para mag-ingat ang mga senior. Pag nagkakaedad po kasi tayo, less water yung katawan natin. More fat. At dahil dito, ang endpoint nito, tumataas yung dosis ng mga gamot sa katawan natin. So yung akala natin 5 milligrams lang, baka 5 milligrams yung dosis niya para sa mas batang tao sa edad 40 years old. Pero pag 75 years old ka, parehong 5 milligrams binigay, pwedeng mataas ang dosis sa katawan. Mababa din yung muscle or protein natin sa katawan. Isa pang problema ng senior ay yung kidneys. Kahit normal ang creatinine, pwedeng may sira na konti. So, mas hindi na excrete na ilalabas yung mga gamot na naiinom natin. Pati yung liver, pwede may tama. Dyan naman na may metabolize at dyan nawawalang bisa yung mga gamot. So, pag may sira to, pwedeng mas mataas ang dosis, mas matagal yung epekto, parang naka-high dose, at mas nagkakaroon ng side effect. Diba? So, ano tong mga gamot na to? Actually, meron naman mga alternatives So, basically, 8 ito. 8 classes. Ito nga, pinapakita nila na marami nagkaka-side effect. 1/3 ng bisita sa emergency room dahil dito sa mga gamot na to. Number 1 na pag-iingatan nyo, pain reliever. Mga NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs tulad ng ibuprofen, mga over-the-counter to, naproxen, mefenamic acid, piroxicam, indomethacin, kahit yung aspirin pag binibigay for pain. Hindi natin sinasabi na wag inumin. Ang point is, pag matanda na, edad 70, edad 80, pag binigyan mo nitong pain reliever, mataas masyado ang chance na magkaroon ng side effect. Anong side effect ng NSAID pain reliever? Ulcer. Magdudugo ang tiyan. Blood pressure pwedeng tumaas sa NSAID pain reliever. Heart failure. May ilang pain reliever na cause ng heart failure. At lagi ko sinasabi, kidney failure, kidney disease. So, yung mga over-the-counter, pwede magkaroon ng epekto na magka-ulcer, magka-kidney problem. Sasabihin nyo, bakit pa binibenta yan? Hindi naman nga kasi po nangyayari sa lahat ng pasyente. Sa small percentage ng kabataan, siguro edad 20 to 30, may ilang percent, pwede magkaroon ng side effect dito sa pain reliever. Pag mas matanda, mas malaki ang tsansa. So, pag magbibigay tayo ng pain reliever sa may edad, babantayan nyo maigi. Kailangan busog ang tiyan, kailangan maraming nainom na tubig. Nasa sa inyo. Kung hindi naman talaga kailangan, tulad ko, di ba, sinasabi ko, baka pwedeng hot pack na lang, babad na lang sa mainit na tubig, massage na lang, o merong pain reliever na pinapahid lang. Oo. Imbis na iniinom na na-absorb ng katawan, pinapahid lang sa balat, mas konti yung absorption. May ibang doktor ang pinapayo pag senior na merong arthritis o talagang kirot, bibigyan ng pain reliever tapos sasabayan ng mga pag-protect sa tiyan, yung mga misoprostol, cytotec, proton pump inhibitor, omeprazole. Ang problema lang dito,
baka dumami masyado ang gamot eh. Ang dami na niyang gamot, may pain reliever, meron pa para sa tiyan. So para sa akin, lower dose better o iba na lang, di ba? So ingat lang, hindi ko naman sinasabi bawal. Kung iinuman ng pain reliever, siguro ilang araw lang, 2, 3 araw, wag na tagalan. Number 2 na mag-iingat tayo, mga blood thinner, pampalabnaw ng dugo, mga gamot sa puso, yan, di ba? Yan ang linya ko bilang internist at cardiologist. Ito mga blood thinner, binibigay talaga namin to sa mga na heart attack, may bara-bara sa mga ugat tulad ng aspirin, clopidogrel, Plavix, dabigatran, Pradaxa, mga dipyridamol, ticlopidine, prasugrel, warfarin, coumadin. Meron din lahat to pampalabnaw eh, antiplatelet, anticoagulant. Hindi ko sinasabi na wag inumin, kailangan to. Kaya lang, mas malaki ang chance ng side effect sa may edad. Kaya babantayan natin maigi yung may edad, tingnan yung dumi. Nangingitim ba? Pag nangitim ang dumi, dugo yun. Tingnan yung ihi, nagiging kulay pink ba? Dugo din yun. Yung gums, dumudugo ba? Ang pinakadelikado, utak, dumudugo, hemorrhagic stroke. So pag nakaganitong gamot, mag-iingat tayo, babantayan maigi yung pasyente. Kasi oras na magkasakit, magka-kidney problem, mag-iba lang yung metabolism ng may edad, pwedeng tumaas yung dose. Minomonitor yan, like itong mga coumadin, warfarin. Dapat binabantayan maigi. Okay? Yun lang ang point. Meron pang ibang mga gamot sa puso like lanoxin, digoxin, di na gano'ng binibigay pero mabilis din tumaas ang dose nito. Merong mga for heart arrhythmia, mga irregular heartbeat, medyo matatapang ang gamot namin cardiologist dito, mga amiodarone, cordarone. Binibigay. So lahat ng ganitong gamot, tinitimbang ng doktor ang benefit at risk. Diba? Ano benefit nitong pampalabnaw ng dugo? Diba? Mababawasan ba yung stroke na barado sa ugat, ischemic stroke, o baka tumaas yung chance magdugo sa tiyan? So, tinitimbang natin. Depende talaga. Mas matanda, mas maingat tayo sa gamot, mas maselan. Okay? Number 3, ito, madalas na iniinom natin, antihistamine, di ba? Pang-allergy, mga Benadryl, diphenhydramine, di ba? Sa bata, pinapainom yan. Chlorpheniramine, ito yung mga lumang antihistamine. Kung bata pa kayo, pwede mag-diphenhydramine. This is very common. I think over-the-counter na bibili. Kaya lang, sa mga senior, hindi na to pinapayo. Hindi na to nire-reseta. Kasi pag sa senior, iba na yung tama. Iba na tama. Kahit Benadryl lang, pwede sila mahilo, ma-blurred vision, kung ano-ano sinasabi, mawala sa sarili, constipated, dry mouth, trouble urinating. Hindi naman lahat Pero dahil nga iba na yung constitution na payat na sila, baka yung dose dapat mas mababa. Go low, go slow tayo. Tsaka pag antihistamine, doon na tayo sa mas bago. Usually, yung mga lumang gamot sa allergy, lumang gamot sa diabetes, yan ang mga lumang gamot ang nagkakaproblema Pero yung mga bagong anti-allergy like levocetirizine, bilastine, bilaxten, medyo safer. Diba? Pero ingat pa rin. Number 4, problem na class of gamot na ingat ng elderly, sleeping pills. Marami nagsasabi ng mga doktor dito nga sa ginawa nilang expert recommendation, yung mga sleeping pills sa may edad, delikado na maraming klase. Mga esopiclone, zolpidem, minsan yung diphenhydramine, pampatulog din. Kadalasan, pag may edad, ako kasi dati nakaka-take din ako ng sleeping pills. Ang problema, para kang lasing. Para kang pinipilit makatulog. And during that 3 to 4 hours na nakainom ka, pwedeng hindi ka pa rin makatulog. Paano kung iihi ka, pupunta ka sa banyo? Diba? Groggy Parang delikado po Anong mga side effect? Confusion. Ang dami nahuhulog. Adverse event, Kita mo, ito, benzodiazepine, 60% increase in falls, nahuhulog,
Diphenhydramine, pang-allergy, ayun, no? Nahihilo din sila, oh. Delikado po. So, pag may edad na, siguro okay lang di makatulog. Kaysa naman na inom ka nito, baka madisgrasya pa tayo kasi ang matanda, alam niya naman, unstable, mahina ang buto, may hilo, kulang sa balance, tapos bibigyan mo pa pampagrogi, hindi po maganda. Tsaka ang sleeping pills, dapat 1 week, 2 weeks lang at most, humihina rin yung epekto. Okay? Number 5, mga benzodiazepine, yung mga pamparelax. Yung mga Sanor, yan, alprazolam, diazepam, Valium, Ativan, marami ang pamparelax. Kung bata pa, ang pasyente binigyan mo ng pamparelax, marerelax siya para siyang kalmado. Pero ang may edad, ano, benzodiazepine, sa matanda, minsan may paradoxical reaction. Imbis na ma-relax sila sa Valium, lalong na-irritate, lalong nagiging irritable. Ano? Parang nakainom ng alak na iba yung epekto. Ano ang risk? Tulad na sinasabi ko sa inyo, ano? Fall, nahulog, na fracture, hindi makausap sa tao, delirio, nagde-delirium. Di ba? Kasi nga, baka nga naka-high dose kasi nga mas payat, di ba? Kahit normal ang creatinine, baka may sira na yung kidneys na hindi natin alam. Yan. Kaya mag-ingat po. Binibigay lang tong mga gamot na to kung talagang may indication. Let's say, nagkukonvulsion, alcohol withdrawal, sobrang nervyos, pwede naman. Pero titimbangin ninyo. Kahit yung mga opioids, yung mga meperidine, demerol, yan, yung mga gayang, marami silang gamot na binabanggit. Number 6, yung mga lumang gamot sa diabetes. Pag-iingatan natin. Okay? Pag may edad kasi, ganito pa ang issue natin. Gusto natin controlled ang blood sugar nyo. Diba? Pag controlled ang blood sugar, hindi magkaka-kidney failure, mapoprotect yung mata, hindi ma-stroke, hindi mapuputol ang paa, diba? Okay yan. Pag bata pa yung pasyente, siguro 60 o 50 and below, gusto mo blood sugar control. Let's say, dapat 100 lang milligrams per DL o 105 lang. Hemoglobin A1C, gusto mo mga 6. Yan, mababa. Pero pag matanda na, above 60 years old, above 70 years old, ang target blood sugar natin, payag na sila sa mga 130 milligrams per DL na blood sugar. 140, pwede na. Hemoglobin A1C na 7, na minsan 7.5, pwede na. Ayaw lang natin na sobra taas yung sugar mo na hemoglobin A1C na 10 o yung fasting blood sugar mo na 250, sobra taas. Pero hindi kailangan sobra baba. Kasi pag sinobra baba mo yung sa gamot or sa insulin, ayan no, ang dami nag-hypoglycemia. Pag bumagsak na overshoot mo ang blood sugar, hypoglycemia, confused, shaky, sweaty, hungry, manginginig, makocomatose pa. Diba? Yung mga lumang gamot sa diabetes, masyado matatapang eh. Itong mga chlorpropamide, hindi na gano'ng binibigay, diabetes, glyburide, hindi na gano'ng binibigay. So yung mga long-acting, medyo hindi na binibigay. Tapos kahit sa insulin, kailangan yan ng ilang pasyente, pero dapat saktong-sakto lang. Bantay na bantay sa may edad. Okay? Alam nyo naman, pag bata, nagka-side effect, kakayanin eh. Pero pag may edad, medyo mahirap. Muscle relaxant, number 7. O, naresetahan na ba kayo muscle relaxant? Doc Lisa, sorry. Minsan, nabibigyan niya, masakit ang muscle natin tulad ng baclofen at iba pa. Masama rin tama ng muscle relaxant sa akin. Parang hilo eh, groggy. Maraming gamot nakaka-groggy eh. So baka mahulog ang senior, 'di ba? May constipation, dry mouth, hindi pa makaihi, dagdag na side effect. Tsaka kung wala namang benepisyo gaano yung gamot, konting arthritis parte na ng buhay 'yan. Number 8, ang huli dito, antipsychotic drugs. Drugs para sa utak, schizophrenia, bipolar, kahit yung mga lumang gamot sa depression. So, yung mga haloperidol, risperidone, mga ibang mga gamot,
mas mag-iingat ang senior, baka magiging iba yung epekto. Okay? Hindi ko sinasabi totally bawal, pero itong mga gamot mas babantayan. Kaya itong payo natin. Start low and go slow pag senior, di ba? Paisa-isa lang yung gamot, one at a time. Low dose, dahan-dahan. Ito muna, 1 week, 2 weeks. Huwag bibiglain. Okay? Once a day, mas madali para hindi makalimutan. Tapos monitor natin. Gumaganda ba yung blood sugar, yung blood pressure? Tingnan mo for side effect, di ba? Dahan-dahan. Pero, ulitin ko baka hindi tayo nagkakaintindihan. Hindi ko sinabi na huwag i-control ang blood pressure o blood sugar. Kailangan mo i-control. Yan ang goal mo, di ba? Pero para mo maabot yung goal mo, dapat dahan-dahan lang. Okay? Pwede mo itaas yung dose, maabot mo yung goal mo na blood sugar. Pero tingnan mo rin yung side effect, di ba? Weigh mo yung benefits and risks, di ba? Gusto pa rin natin yung blood pressure makontrol. Sa BP kasi, pagdating sa blood pressure, pag medyo may edad na above 65, minsan pinapalampas na natin konti sa 140/90. Let's say, ang blood pressure ng edad 70 ay 70 years old, let's say ay 150 ang systolic. Pwede na. Medyo matigas kasi yung ugat niya. Hindi na masyado pinupush, di ba? So, mga ganyan po pwede na. Pero hahabulin mo pa rin. Systolic blood pressure, yung mga gamot, gusto mo pa rin makaprevent ng stroke. Okay? So, sana po nakatulong tong video natin. Doc Lisa, any questions? Okay. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.